privado y mga miyembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Ang oras sa buong Pilipinas, 1:30 in the afternoon. Ahensya de Konsensya. Serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino. Mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig at tumututok sa mga programa natin dito sa 1116 DXAS, Your Community Radio. Panibagong araw at pagkakataon na naman para tayo ay makapagbigay ng mahahalagang impormasyon mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Lalo na mula sa inyong lingkod, PhilHealth, your partner in health. Kayo ay nakikinig sa programang Ahensya de Konsensya, ang programang nagsisilbing tulay ng komunidad at gobyerno. Tuwing 2nd and 4th Tuesday of the month, kami po ang inyong lingkod, Miss Charity Grace Carilla, Miss Leandy Lois Tubil ng PhilHealth Regional Office 9. Good afternoon. Oy, good afternoon, Miss Cha. We're back. Yes, Finally, we're back. After almost 1 month siguro tayo walang Yeah, sa kasi sobrang busy. Pati parati na lang tayo walang driver. Ang dami Oo, nilang mga kasi- caravan. At saka ang daming ngayon mga, yakap caravan Oo, natin. yakap caravan. Tapos may mga gamot gamot lounge natin, Oo. di ba? Yun yung topic natin for the day. Yun bang topic natin for today, Ma'am Cha? So ano kaya ang topic natin for today? Anong aabangan ng ating mga listeners mula sa PhilHealth dito sa Ahensya de Konsensya? Ano kaya? Dun, 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 dun. Bawat Pilipino may yakap! Yakap! Alamin ang benepisyo. Yakap from Ma'am Charity. Yakap kay Liandy. Yes po. Pag-uusapan po natin ngayon, isang mahalagang programa po yan ng PhilHealth. Ang Yaman ng Kalusugan Program o yung tinatawag po natin na PhilHealth Yakap. May trivia ako para sa mga listeners, Miss Liandy. Oh, okay, anong trivia mo, Ma'am Cha? Ang Yakap ngayon, di ba kasi tawag na natin siyang PhilHealth Yakap. Before natin yan siyang tinatawag na yakap, ang tawag po natin dyan is konsulta. Oh, nalalaking magpakonsulta ka na. Oo, di ba? Dati parati tayo magpakonsulta ka na. Ngayon po dahil mas pina-enhance pa natin yung benefits ng konsulta, kaya po ngayon tinatawag na po natin siya na yakap. Kaya dapat po bawat Pilipino may yakap. Kasi po nilalayo ng yakap na alagaan po ang lahat ng Pilipino para maging malayo tayo sa sakit. Sabi nga po ng PhilHealth, aalagaan ka namin para maging malayo ka sa sakit. Kaya mahalagang masiguro po natin na tama ang paggamit po natin ng mga PhilHealth benefits or yung mga yakap benefits para hindi po to maaabuso. Yan. So sali po kayo sa ating usapan. Kung may tanong, komento o mensahe, ay mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410. O kaya mag-comment po dito sa 1116 DXAS FB page. Comment down below. Mag-comment lang po kayo kung may mga questions po kayo about PhilHealth o ano po ba yung gusto nyong itanong kapag may mga questions kayo na about PhilHealth or membership ng PhilHealth, ano ba yung yakap, at i-explain po namin yan sa inyo. I-share nyo din po itong Facebook live namin. Baka po may mga kakilala kayo na wala pa pong PhilHealth o gusto nyong i-share yung mga benefits ng PhilHealth. So ayan na nga, Ma'am Cha, ang first question. Ano ang PhilHealth Yakap? Ang nabanggit ko nga kanina, no, yung PhilHealth Yakap po, mas pina-enhance yun siya na PhilHealth Consulta. Dati nga ang konsulta, tawag na natin doon, konsultasyong sulit at tama. Ngayon naman, Yaman ng Kalusugan Program. Grabe, ang layo, no? Paano kaya nila naisip, no? Yung konsulta kasi, parang pwede pa siya kasi more on consultation. Oo, pero itong yakap, no? Parang ang layo naman sa parang niyayakap konsulta. tayo ng PhilHealth. Oo, parang ganun nga yung ano niya, no, yung idea niya. So ang PhilHealth Yakap po, mas pinabuti at pinalawak pa po yan upang matiyak na maraming Pilipino ang makikinabang. So layon po na mas mapadami pa ang accredited providers upang magkaroon po tayo ng access na mas mapalawak pa po ang mga benepisyo sa serbisyo. Galing nga dito, mas mapadami pa daw yung mga accredited na providers. So, mas maganda po yun para kahit saan po tayo pumunta ng mga clinics. Syempre, maraming clinics, di ba, sa buong bansa. So, ang gusto natin na parang halos lahat magiging accredited yan siya, Miss Liandy, sa YAKA para hindi na mamroblema yung mga patient o yung mga
Filipino na pumili or pumunta sa mga pinakamalapit na Yakap accredited clinic sa kanila. So ito din po ay ayon po yan siya sa mandato ng Universal Healthcare Law at mahalagang inisyatibo po yan ng pamahalaan. Alinsunod po yan siya sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang serbisyong pangkalusugan sa pamamagitan po ng PhilHealth. Sa ilalim po ng PhilHealth Yakap, mailalayo sa sakit ang bawat miyembro. May iwasan din po yung paglala ng karamdaman at hindi na humantong sa pagpapa-ospital o mapanatiling mabuting kalusugan sa pamamagitan po na regular na pangangalaga. Yan. So kasi syempre ang gusto po natin na malalayo talaga tayo sa sakit. Kasi sino man din gusto na magkasakit tayo. So tama. ngayon pa lang, prevention is better than cure. Oh. Before pa po na lumala yung sakit natin, ma-prevent na natin siya through PhilHealth Yakap. So, Miss Liady, dahil nga sabi ko na malalayo tayo sa sakit dahil sa Yakap, ano ba yung mga services na under sa Yakap? Yan. Kasama sa Yakap, ito ang mga sumusunod na serbisyo. So, yun na nga, Ma'am Charity. Ang first is libreng check-up kasi nga, prevention is better than true cure. yan. True. Yan. So, meron din tayong libreng gamot. Ayan. Ito yung pinakabago na na-launch natin this 2026. So, sagot ng gamot hanggang 20,000 kada taon. Kagaya ng antimicrobial, gamot sa infection, antithrombotics, gamot laban sa pamumuo ng dugo, anti-asthma at COPD, anti-diabetic, anti-dyslipidemia, gamot sa mataas na kolesterol, anti-hypertensive at iba pa. Ang dami naman nun, 21, from Oo. 21 gamot. Sa konsulta. Ngayon, 75 diba? medicines. In-enhance nga talaga kasi imagine mo from 21 sa konsulta, ngayon na Yakap na at may gamot na. 75. Tapos, accredited lahat ng Cecil's Pharmacy. Wow. Sa Zamboanga Peninsula. At marami pa tayong upcoming accredited na pharmacies. Ayan. So, meron din tayong laboratorio. Libre po yan. Gaya ng CBC, lipid profile, FBS, creatinine, chest x-ray, ECG, mammogram, at iba pa. So, total of 13 laboratories. Dami din. Dami din. At syempre, ang pinakabago, ito yung pinalawak talaga, yung cancer screening test natin, Miss Charity. Yan yun. For example, ang mammogram, breast ultrasound, low-dose chest CT scan, alpha-fetoprotein, liver ultrasound, colonoscopy. Libre mga ito dahil PhilHealth member ka. So, PhilHealth member ka ba, Miss Charity? Oo naman. Dapat lang kasi nagbabayad tayo ng contribution natin. Yes. No? So, syempre, dapat makinabang tayo dyan sa PhilHealth Yakap. Oo, dito lang tayo sa libreng gamot, libreng sa check-up. check-up. Huwag tayo sa dito sa Z-benefit. Pinagpe-pray natin na hindi tayo umabot sa Yes. cancer screening test, no? Kasi, Kaya mas okay talaga yung maagapan. Early pa lang maagapan na natin. Pero may trivia ako ulit dyan. Ayan, Miss may Liandy. trivia si Miss Charity. Yung sa Trivia number 2. cancer screening, alam nyo ba na pangatlo po na pinaka-deadliest na sakit dito sa Pilipinas ang cancer. Oo, kaya ang daming nagkaka-breast cancer, cervical cancer, ano yun sa prostate cancer, lalo na ngayon June, mga Father's Day. So, liver. ayan po. I Dapat think nga mga sana, liver. Miss Liandy, prostate cancer yung topic natin for today, pero Wala si sayang nga Doc wala. Cobo. Busy si Doc Cobong, kaya tayo muna. Sige, Kaya ayan. maganda yan kasi at least meron na tayong cancer screening test. Ang daming dyan, available na mga cancer screening test and available din yan siya sa Zamboanga City Medical Center, sa Mindanao Sanitarium, sa Sanitarium, and sa West Metro Oo. Hospital. So, ibig sabihin po niyan, for example, nagpa-check up po kayo sa Yakap doctor and then nakita niya po based yan siya sa assessment niya na may mga signs siya na may may cancer. Buyag-buyag, pwede po kayong i-refer ng doktor sa mga accredited po natin na cancer screening facility at doon po, libre po yan lahat, Miss Liandy, di ba? Ang amazing kasi wala na silang babayaran. Ang mahal ng mga mammogram, mga ultrasound, no? Mga cancer screening test, mahal. Oo, super duper. So, maganda kasi dito sa Yakap, libre po yan lahat. True, di ba? Okay, Miss Charity, Ma'am Cha. So, madali lang ba pumili ng Yakap Clinic? Oo, super dali lang kasi kahit ako, Miss Liandy, ang dali ko lang pumili ng imagine mo after ilang years na ako nakapag-member sa Yakap. Oh, kasi siguro tinamad lang din talaga ako. Pero ngayon nung nalaman ko tong sa
eGov PH Super App. Oh. Doon na ako agad nagpa-register sa Yakap. One click away. Oo, sobrang dali lang. So doon ako sa eGov PH Super App, nag-login lang ako. Syempre, facial recognition. Tapos pagka-login ko, yun na, pinili ko lang yung PhilHealth. Kasi syempre, sa eGov PH, ang daming agency doon. Makikita mo doon, DICT, DFA, mga SSS, DFA, yan, SSS, LTO, Pag-ibig, mga sobrang dami. So, pinili ko PhilHealth. Pagpasok ko PhilHealth, Miss Liandy, proceed to to member portal. So, pagpasok ko doon, click lang ako. And then doon na, makikita ko na doon yung member data record ko, yung mga details ko, andoon. Yung contribution ko, nandun din. Makikita ko kung monthly ba talaga binabayaran ni PhilHealth yung contribution ko. natin, Oo, di ba? pero thank you. At monthly naman siya. Kaya magagamit natin. Oo, ang PhilHealth pati natin. yung mga history kapag na-hospital ako within 2 years, nandun din. Kasi that time, parang may na-hospital ko, nakita ko yung history ko doon, kung magkano yung nabayad, ganyan. So, amazing kasi nandun na lahat. Plus, eto pa yung Yakap. Sobrang dali lang, Miss Liandy. So, pinili ko lang yung Yakap and then nakalagay lang doon kung anong region ka. So, syempre, Zamboanga City, Zamboanga del Sur. Tapos, lalabas na po doon lahat ng mga clinics na available po sa Zamboanga City. So, ang ginawa ko, pinili ko na lang kung ano yung preferred ko na Yakap Clinic. So, yun po ang pinili ko. So, nahanap lang ako. Sobrang dami. Sobrang dami. Ako Oo, nakita diba? ko yung listahan. Sobrang dami. Oo, imagine mo sa Zamboanga City lang yun, pero sobrang dami. Kasi syempre po, ang alam ko lahat ng mga rural health unit dito or yung mga city Health centers. health center dito is accredited po na Yakap Clinic. Pati din po yung mga government na public hospitals natin dito is accredited din po, pati iilang mga private clinic. So ako sa inyo, pumili po kayo ng pinaka maganda, kompleto para aswan na, ganun. Pati, malalaman nyo naman din yan. I-check nyo na lang yung mga reviews, no? Mas maganda kung magtanong-tanong talaga, makipag-marites na lang tayo kung maganda ba talaga tong clinic na to. So, yun. Tapos, pwede din po tayo magpa-register sa member portal. So, same lang naman din po yun siya sa eGov PH Super App. Pero yun nga lang po, etong sa member portal po natin, pumunta po kayo sa website namin and then makikita nyo po doon yung link papuntang member portal. So, same lang din po na makikita nyo yung MDR, yung contribution, yung history nyo, pati makapili din po kayo ng Yakap doon. Pwede din po kayo pumili ng Yakap Clinic sa aming mga local health insurance office dito po sa Zamboanga City, katabi lang po ng DXAS na building. Literal na over the backod. Oo, di ba mga kapitbahay. Doon pwede po kayong pumunta doon at magpa-assist po kayo na pumili po kayo ng Yakap Clinic. Pwede din po kayo dumiretso sa mga Yakap Clinic natin, magpa-assist lang po kayo using eGov PH Super App o yung aming member portal. Kasi super dali lang talaga, Miss Liady, pag eGov PH Super App tsaka member portal, agad-agad. Tapos mag-i-email sila sa'yo na eto yung pinili mo, ganito, ganyan. So, imagine mo kung ngayon ka nagpa-member, agad-agad na magagamit mo na yung Yakap. Yes, member diba? ka na agad. Oo. Wala nang mga approval. Wala nang Diretso kailangan mga ID. Tama. Diba? Kailangan mo na talaga mag-login. I-memorize Gamit lang mo ang lang PIN. username, yung password mo. So, syempre, dapat hindi nyo po sinashare yung mga password nyo. Dali lang, ganun lang. Tapos, member ka na sa Yakap. Pwede mo magamit po yung mga services ng Yakap. Meron din po tayo mga ibang channels katulad po ng Corporate Action Center. Email nyo lang po sila sa actioncenter@philhealth.gov.ph. Pwede din po kayong lumapit sa aming mga P-cares or mga PhilHealth cares naman yung or mga nurses po yan na naka-assign sa mga piling hospitals. Yes po. Or meron din po tayong setting base katulad po ng sa inyong workplace kasi po minsan meron po tayong ginagawa na forums or caravans sa mga workplace kasi naalala ko before, 'di ba Miss Liandy, pumunta yung mga local health insurance offices natin sa mga fishing corporation, Yes. 'di ba? Doon sila, so aswa na po sila nagpa-member sa Yakap noon. So, pwede po kayo magpa-assist. So, meron po naman yan tayo mga PhilHealth, naka-assign po na PhilHealth sa inyong workplace. So, usually nasa HR yan siya, Miss Liandy, no? So, pwede nyo pong
tanungin doon sino po assign doon sa PhilHealth, and then pwede po silang tumawag sa mga PAMs po na naka-assign sa employer nila. So yun po, magpa-assist po kayo kung gusto nyo pong magpa-caravan sa inyong opisina. Meron din po sa mga learning institution kasi Miss Lian, hindi lang sa workplace, pati sa mga schools, Yes. ginaganapan po natin yan yung mga caravans. Meron din po community-based sa mga homeowners association, community-based organization, professional associations, civil society organizations, at saka iba pa pong mga organized community group. Katulad po last time, no, lalo na ngayon, Pride Month. So, meron diyan po tayo yung mga nagpa-yakap caravan din po yung aming membership section sa mga LGBTQ plus A. So, invited po yan lahat doon. No, doon po nagpaano sila ng mga IDs nila, nagpa-members din sila. And then yun po, nagpa-assist din po sila doon sa ating yakap na assist sa magpa-member or mag-choose sila ng kanilang yakap clinic. Tapos pinapaalala po namin na hanggat maaari po ang reference point po na pipiliin nyo na yakap clinic ay hanggang nasa 30 kilometer radius as reference point. Ngunit ito ay depende sa kagustuhan po ng member. So syempre Miss Lian, mas gusto natin na malapit lang sa atin yung Hindi mga hassle kasi sobrang traffic. pati ang mahal ng gasolina ngayon. True. So, mas maganda na mas malapit sa inyo para hindi na tayo magastos pa sa gasolina, sa pamasahe. Kasi ang mahal ngayon, super duper. At least, di ba, mababawasan na yun kapag medyo malapit lang sa kanila. So, Miss Liandy, ano ba yung ibig sabihin ng empanelment? Ayan, ang Yakap Empanelment Slip or YES or itong tinatawag nating Mutual Care Agreement ay kasunduan na nagtatagda ng responsibilidad ng miyembro at ng clinic bilang primary care provider. Ang Yakap Clinic ay may tungkuling tiyakin ang 4C's sa pangangalaga. So, ang first C natin is first contact. Second C is coordinated care. Third C, continuous care. And last, comprehensive care. 4C. Oo, yan, 4C. Tinitiyak po muna namin na natutugunan ng mga Yakap Clinic sa inyong lugar ang lahat ng pamantayan sa kalidad. So, yung may quality standards yung PhilHealth, di ba? Pinupuntahan talaga ng accreditation section namin yung mga Yakap Clinics at check talaga nila kapag kompleto ba, pag may doctor ba always present. Oo, dapat lang. Kasi dapat may doctor kasi paano naman tayo magpapaprescribe ng mga laboratories tsaka gamot pag walang doktor. True. Ayan. So, sa pamamagitan ng aming clinic readiness checklist, so may checklist talaga yung accreditation section namin. Sa ganitong paraan, nasisiguro natin na maayos, tuloy-tuloy at dekalidad na pangangalaga para sa iyo at sa iyong mga pamilya. Dapat Ayan. lang. Ang maganda lang dito, Miss Liandy, no, kung for example, ikaw yung primary na member, tapos may mga dependent ka, and then pwede kayong sabay-sabay lahat, no? Pwede. Na magpa-check up. Pwede Yes. din separate kayo na Yakap Clinic. Pwede. So, ang ganda nun kasi may may choice ka kung gusto mo dito sa clinic na to tapos yung kapatid mo dito, Oo. di ba? Kasi kapag dependent ka ng mother mo or father mo, yes, pwede. So, maganda kasi kahit na ilan pa kayo dyan, dependent. kahit mga 10 pa yung anak, Oo, di pwedeng ba? pwede. Lahat sila accredited sa Yakap. Oh, nice yan. Mas maganda. Ayan, Miss Charity, last question before tayo mag-break. Mm-mm. So, paano makakamtan ang mga serbisyo ng Yakap? So, para po makakuha ng mga serbisyo ng Yakap, unang-una po, kailangan lang po natin is magpa-register po tayo sa pinakamalapit o mapipili po natin na accredited na Yakap Clinic. Pagkatapos po, ang unang pagbisita sa Yakap Clinic, yan po, doon na po malalaman natin or kung magre-recommend ba or magre-reseta yung doktor ng kinakailangang laboratory ayon po sa assessment or kapag may mga gamot pa ba siya na kailangan, so magre-reseta po yung doktor natin. Ito po ay maaaring makuha sa mga accredited gamot facility. So, yun po kailangan, no? Mag-antay po tayo sa recommendation ng doktor kung ano po yung mga laboratories na kailangan natin kunin kasi hindi naman po pwede na kumuha lang tayo ng laboratory without na recommendation ng doktor or yung mga reseta. Hindi po natin yan siya basta-basta makukuha. So, yun po, magpa-register lang sila or pumili lang po sila ng pinakamalapit na Yakap Clinic sa inyo and then magagamit nyo na po yung services ng Yakap agad-agad. Ayan. So, before tayo mag-break, Miss Liandy, ang dami yata nating comments tsaka viewers. Ayan, nanonood ang ating Miss Kyla V. Yan, si My Love Kyla V.
We miss you, Kyla. I'm Kayo sure na nanood pinag-usapan siya. ka namin. Alam ko bakit siya nanonood. Feeling ko, ina-assume niya na Andito si Doc Cobong. oo, Sorry, may guest Kyla. tayo. Oo. Si Doc Hobo. Sorry, Kyla. Kami lang to. Oo, sorry kung disappointed ka, Kyla. Ayan, meron na good afternoon po. Good afternoon din po sa'yo, Sir Philip Cataylo. Cataylo. Oo. Saan ka ba? Kung nasaan ka man ngayon, sana masaya ka. Ayun, may comment din tayo kay Mr. Cyron. Parang Wow, ito, sana parang all. number 1 fan talaga natin to. Oo, always Parang comment, no? saang live natin, meron talaga to siyang Oo. comment. Parang pati siya, thank you PhilHealth Regional Office 9 Zamboanga Peninsula for this very informative discussion. Sa Yaka program nyo na maraming Pilipinong natutulungan, ipagpatuloy nyo lang po. Mabuhay po kayo and thank you din po. Mabuhay ka din, sir. Mabuhay ka. Mr. Siron, kung nasaan ka man. Mabuhay ka. Tas, sabi ni Philip Oo. Cataylo. Dami niyang comment. Oo, Philip Cataylo ulit. Shoutout kay William ng PNB. Parehas kayo buko. Ala, oo, buko. Malapit na siguro magiging buko to si William, no? Buyag. Buyag. Sana lang magpayakap na siya. Ayan na nga, ipagpapatuloy natin ang ating usapan pagkatapos ng ilang paalala at magbabalik ang Ahensya de Consensya. Narito na ang mas pinadali, mas pinabilis, at mas epektibong pagre-remit ng premium contributions sa PhilHealth. Ito ang Electronic Premium Remittance System o EPRS. Ang EPRS ay isang web-based application na ginagamit ng mga employers sa pagre-report at pagre-remit ng premium contributions sa PhilHealth. Maaari itong ma-access anytime, anywhere, basta mayroong internet connection. In 4 simple steps, magagamit mo ang EPRS. Kailangan mo lang mag-register, mag-update ng Employee Master List, mag-generate ng Statement of Premium Account o SPA, at magbayad ng premium contributions. Para makapagrehistro, maaari itong gawin online o mag-walk-in sa pinakamalapit na PhilHealth office sa inyong lugar. Kailangan lang mag-fill out ng Electronic PhilHealth Online Access Form o EPOAF na makikita sa aming website. O kaya naman ay punan manually ang PhilHealth Online Access Form o POAF na makukuha sa alinmang PhilHealth office. Matapos nito ay makatatanggap ng email mula sa PhilHealth. Sundan lang ang instructions para makumpleto ang proseso ng registration. Matapos magparehistro, tiyaking nasa ayos ang listahan ng mga empleyado para masigurong tama at maayos ang pagre-remit at pagre-report sa PhilHealth. Mag-update ng inyong Employee Master List. May 2 paraan para i-update ang inyong Employee Master List. Kung hindi karamihan ang bilang ng mga empleyado na kailangang i-update, gamitin ang Employees Management Module. Piliin ang pangalan ng empleyado mula sa listahan para ma-update ang kanilang impormasyon. Para naman sa maramihang updating, gawin ito gamit ang File Upload option na makikita sa Remittance Management Module. Piliin ang File Upload option at i-upload ang iyong latest Employee Master List alinsunod sa file specifications. Updated na ang iyong Master List. Mabilis at hassle-free. Kapag updated na ang Master List, makakapag-generate ka ng iyong Statement of Premium Accounts o SPA. Ang inyong SPA ang magiging basehan kung magkano ang kailangang i-remit na kontribusyon sa PhilHealth. Pag mayroon ng SPA, pwede ka nang magbayad ng premium contributions. Sa enhanced version ng EPRS, mas pinalawak ang payment options at posting ng premium contributions. Maaaring magbayad online sa pamamagitan ng online payment options. Pwedeng magbayad gamit ang iyong online banking app o e-wallets na accredited ng EPRS. Para makapagbayad, pumunta lamang sa Payment Management Module at piliin ang Payment Management option. I-click ang period na babayaran at pumili ng payment option. Para sa online payment, piliin ang payment at i-click ang bangko o e-wallet na gagamitin sa remittance. Mariredirect ka sa iyong online banking application para sa iyong transaksyon. Matapos magbayad, makatatanggap ka ng official receipt number at ng EPRS Employer's Remittance Report. Agad-agad ang posting ng remittance. With just 4 easy steps, talaga namang mas pinadali at mas epektibo na ang pagbabayad ng inyong premium contributions sa PhilHealth.
Para sa mga karagdagang katanungan, maaari kayong lumapit sa aming mga PhilHealth Accounts Information Management Specialists o PAs sa pinakamalapit na PhilHealth office sa inyong lugar. Lahat ng ito ay maaari nyo ring gawin gamit ang Philippine Business Hub, ang ating central business portal kung saan matatagpuan ang lahat ng forms at impormasyon na kailangan ng mga business owners. Sa tulong ng mga makabagong teknolohiya, mas nilalapit ang serbisyo ng gobyerno at pinapagaan ang mga transaksyon para sa iyong mga negosyo. Benepisyo at serbisyong PhilHealth, alamin at gamitin. Uy, Mare, di ka maniniwala. Naalala mo si Aling Maria? Yung kapitbahay natin? Yung nakatrabaho sa Saudi? Oo, kumusta na siya? Wala na akong balita sa kanya eh. Naku, kakauwi lang niya last week. Tapos sabi niya, may kilala siyang recruiter. Sabi pa nga niya, kung gusto daw nating mag-abroad, pwede niya tayong tulungan. Mabilis makakaalis, walang poproblemahin, at maaahon natin sa kahirapan ang pamilya natin. Talaga ba? Pangarap ko talagang kumita ng dollars para sa pamilya ko eh. Sigurado kang matutulungan tayo nitong recruiter ha? Sigurado yan. Binigay na ni Aling Maria sa akin ang contact number ni Madam. Siya yung recruiter. Okay talaga to si Madam kasi mabait daw at maraming koneksyon sa Saudi at Dubai. Sandali lang. Pag-isipan natin itong mabuti. Nasabi ba ni Aling Maria ang detalye ng trabaho, kontrata at mga babayaran bago aalis? Alam niyo naman, maraming mga illegal recruiter. Baka, imbis na magandang buhay para sa pamilya, ay trahedya ang maging bunga nito. Ang nega mo naman. Sure ako dito. Okay na to. Wait lang. Huwag makontento sa okay na to, lalo na kung tungkol sa pagtatrabaho abroad. Alamin ang tabang proseso ng pag-abroad. Huwag basta maniwala sa mga pangako para hindi maging biktima ng illegal recruitment at human trafficking. Protect yourself, protect your family, and protect your future. Bago maniwala sa nagsasabing okay na to, bumisita sa Department of Migrant Workers o DMW para sigurado ka. Bisitahin ang kanilang official website o tumawag sa kanilang hotline. Your safety and your future are worth more than empty promises. Don't take the risk, be informed, be safe. Ang paalalang ito ay hatid ng Department of Migrant Workers Region 9 at ng 1116 DXAS, your community radio. Naku, kulang ata ang dala kong pera. Alam mo bang maaari ka nang makatanggap ng libreng gamot at primary care check-up sa ilalim ng bagong programa ng PhilHealth? Hindi lang yon, libre din ang laboratorio ultimo cancer screening tests. Talaga? Pwede mo malaman ng mga detalye? Oo naman po. Alam niyo po bang noong July 25, 2025, inilunsad ng PhilHealth ang PhilHealth Yakap. Ito ang mas pinalawak at pinagbuting PhilHealth konsulta para maging malayo sa sakit. Ang PhilHealth Yakap ay para sa bawat Pilipino, para sa bawat PhilHealth member at dependent nito. Paano nga ba makagagamit ng PhilHealth Yakap? Tara, alamin natin. Simulan natin sa pagpili ng Yakap Clinic. Kung ikaw ay hindi pa member ng PhilHealth, ito na ang oras upang magparehistro ka. Kapag ikaw ay miyembro na, maaari ka nang pumili ng Yakap Clinic gamit ang eGovPH app. PhilHealth Member Portal. Para naman sa listahan ng mga accredited Yakap Clinics, maaari itong makita sa PhilHealth website o iskan lang itong QR code. Kapag nakapili ka na ng Yakap Clinic, puntahan ito at gawin ang First Patient Encounter o FPE. Dito, kukunin ng iyong Yakap Clinic ang basic health information mo. Iba pa ito sa medical consultation na ha. Ang doktor sa Yakap Clinic ang magre-rekomenda kung ano ang kailangang laboratorio, kaya nakadepende ito sa assessment sa'yo. Kung kinakailangan, bibigyan ka ng referral para sa laboratorio, cancer screening test at follow-up check-up.
Tandaan na tanging ang doktor ng Yakap Clinic kung saan ka nakarehistro ang magbibigay ng reseta at rekomendasyon depende sa kalagayan mo bilang pasyente. Kapag naresetahan ka ng gamot na hindi available sa Yakap Clinic, maaari kang papuntahin sa anumang accredited na gamot facility. Kailangan mo lang ipakita ang reseta at pirmahan na ang gamot availment slip na ibibigay sa iyo bilang patunay ng pagtanggap nito. Alam mo ba na ang gamot na ito ay sa ilalim ng benepisyo ng PhilHealth gamot? Mayroong hanggang 20,000 pesos na halaga ng gamot ang makukuha kada miyembro kada taon sa mga accredited gamot facility. Walang limit ang paggamit ng PhilHealth Yakap Nay dahil ang bilang ng libreng primary care check-up ay naaayon sa kondisyon mo at payo ng doktor. Hindi lang yon, libre mo ring makukuha ang mga benepisyo at serbisyo sa Yakap Clinic. Maliban na lamang kung private na Yakap Clinic kasi maaari silang maningil ng hanggang 900 pesos kada pasyente. Ang dami naman palang benepisyo at serbisyo ng PhilHealth Yakap. Libre pa. Maraming salamat sa detalyadong pagsagot. Wala pong anuman. Kung mayroon po kayong ibang katanungan, maaari po kayong dumalaw sa kahit saang tanggapan ng PhilHealth o tumawag sa PhilHealth Hotline. Tumawag o magpadala ng text message sa Smart at Globe numbers. Magpadala ng mensahe sa email address o tumawag gamit ang click to call sa PhilHealth website. Para sa PhilHealth na mabilis, patas at mapagkakatiwalaan, PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, ka-Pilipino. Nagbabalik ang Ahensya de Konsensya kasama ang PhilHealth at kami po ang inyong lingkod, Charity Grace Carilla at Lian Delois Tubil ng PhilHealth Regional Office 9. Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS Your Community Radio. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Prevention is better than cure. Katuwang ninyo ang PhilHealth sa pag-iwas sa sakit sa pamamagitan ng regular check-up, health screening at iba pa. Magparehistro na po kayo sa accredited Yakap Clinic na malapit sa inyo upang maka-avail ng primary care services. Ito ay programang aalaga sa bawat Pilipino para malayo sa sakit ang bayan. Sa ngayon po, meron na po tayong mahigit sa 4,135 accredited Yakap Clinic sa buong bansa. Yakap para sa kalusugan
kalusugan. Yakap at aruga dahil bawat Pilipino mahalaga. Sa PhilHealth Yakap, hangad po ng PhilHealth na malayo ka sa sakit. Kaya magparehistro, gamitin ang benepisyo at maging PhilHealth protektado. Mag-ingat sa mga kumakalat na fixer online na nag-aalok ng serbisyo ng PhilHealth. Mahigpit na ipinagbabawal ang fixing sa ilalim ng Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Yes po, mag-4M na. Siguraduhin ang inyong benepisyo sa ilalim ng Universal Healthcare. Magparehistro, magbayad ng kontribusyon, mag-update ng record at mag-claim ng benepisyo. Ngayon naman po punta tayo po sa press release. PhilHealth IBP Seal Partnership to Strengthen Member Protection Rights and Access to Legal Support. So at Pasig City, the Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth and the Integrated Bar of the Philippines or IBP have signed a 2-year memorandum of agreement aimed at strengthening member protection, promoting patient rights, and expanding access to legal support for Filipinos under the Universal Healthcare Program. PhilHealth President and Chief Executive Officer Dr. Edwin M. Mercado and IBP National President and Chairperson of the 27th Board of Governors, Attorney Alan G. Panolong, led the signing ceremony held at the IBP building in Pasig City. The agreement establishes a framework for collaboration between PhilHealth and the country's National Organization of Lawyers to improve support systems for PhilHealth members, particularly in addressing concerns related to healthcare benefits, patient rights, and access to information. Under the partnership, PhilHealth and the IBP will work together to promote greater awareness of members' rights and entitlements under the institution. We'll also collaborate on policy initiatives that seek to enhance patient welfare and improve the delivery of healthcare services. The agreement also covers collaboration in health law and policy development, capacity building programs, continuing legal education for PhilHealth lawyers, and fraud prevention efforts. These initiatives are expected to strengthen PhilHealth's ability to deliver responsive services and ensure that members receive the benefits and protections they are entitled to under the law. A key feature of the agreement is the provision of free legal aid activities for qualified PhilHealth members, particularly those who are indigent or marginalized on matters related to healthcare benefits and claims. PhilHealth will support these initiatives by providing the necessary information and documentation to facilitate legal assistance. The partnership will likewise support the enhancement of existing dispute resolution mechanisms within PhilHealth to further improve service delivery and ensure that member concerns and benefit-related issues are addressed in a timely, fair, and efficient manner. Through this partnership, PhilHealth reaffirms its commitment to protecting the interests of its members and advancing the UHC by ensuring that every Filipino not only has access to health insurance coverage, but it's also equipped with the information, support, and legal safeguards needed to fully enjoy their healthcare rights. Wow, at least naman meron tayong partnership with IBT ngayon. Integrated Bar of the Philippines. Oo, kapag naman may problema talaga sa mga facilities natin or may kailangan na help fraud yung mga claims. Oo. So, yan po. Willing po mag-help ang IBP or Integrated Bar of the Philippines. So, ngayon naman po punta tayo sa PhilHealth Regional Office 9-Advisory Number 2026-0001 or Public Advisory on Reported Incidents of Impersonation. This is to inform and warn the public of reported incidents involving individuals who are falsely representing themselves as the Regional Vice President of PhilHealth Regional Office 9, Paulo Johan C. Perez, through phone calls and other forms of communication. We strongly enjoin everyone to exercise utmost vigilance and caution when dealing with any person claiming to be connected with or acting on behalf of the Office of the Regional Vice President. Please be advised that all communications to and from the PhilHealth Regional Office 9 are made only through the following official channels. We have landline, area code 062-992-2739, and our email is region9@philhealth.gov.ph. Is likewise advised not to disclose personal and sensitive information nor engage in any transaction with individuals who are not duly verified and authorized representatives of PhilHealth.
For verification or to report similar incidents, kindly coordinate with the Office of the Regional Vice President through the official contact details above. PhilHealth Regional Office 9 remains committed to protecting the public and upholding safe, reliable, and trustworthy communication. Signed by RVP Paulo Johan C. Perez, Regional Vice President of the PhilHealth Regional Office 9. Yes, katakot naman Miss Liandy, no? Kaya Bigla-bigla nga. na lang tatawag tapos sasabihin nila na sila si RVP Paulo. Ano ba yung mga scammers? Oo, ingat-ingat na lang po tayo ngayon. Kaya po kapag may mga ganyang balita po kayo or biglang may tumawag sa inyo, agad-agad nyo pong i-report. Pwede po kayo mag-email or tumawag po sa amin. So, balik tayo sa ating topic discussion, Miss Liandy. May tanong ako, maaari ba tayong dumiretso sa mga pharmacies para kumuha ng libreng gamot? Ayan, kailangan po natin ng reseta ng mga doktor mula po sa Yakap Clinic kung saan po tayo nag-register para makakuha ng libreng gamot sa mga gamot facility tulad ng mga accredited pharmacies gaya ng Cecil's Pharmacy dito sa Zamboanga Peninsula at any other drug dispensing facilities gaya din ng City Health of Zamboanga. Ayan, so mahalaga na hintayin po ang aming anunsyo sa listahan ng participating pharmacies at health facilities kung saan maaaring ma-avail ang libreng gamot at cancer screening test. Yes. So ayan, meron tayo. Di ba meron pa tayong mga ongoing na accreditation, Oo, Miss Charity? ongoing po yung accreditation ng, antayin nyo na lang po yung mga Joann's Pharmacy, Daily Dose. tsaka marami pa po ibang mga pharmacies. So, buti po sila Sir Fonson, malapit na dito, no? Kapitbahay nyo lang. Kapitbahay lang nila. May Daily Dose, may Joann's. Oo, dyan lang sa baba. Tapos doon naman sa kabilang bakod si Joann's. Kabilang diba? bakod si... So, pwede na nila ma-avail yung mga gamot. Tama. Okay, Miss Charity. So, ano ang benepisyo ng PhilHealth para mapangalagaan at ang pamilyang Pilipino bago pa magkasakit o preventive care? At bakit mahalaga na pumili ng Yakap Clinic na malapit sa'yo? Bakit nga ba? So, yakap po ang sagot na benepisyo na mag-aalaga po sa lahat ng bawat Filipino. So, bakit nga? Kasi hindi na po tayo kailangan magkasakit para magamit po natin yung yakap benefits. For example, gusto mo lang talaga magpa-check up, Miss Liandy, no? Pwede nyo na po yan magamit yung yakap kahit na kailan nyo gusto. So, kung wala naman akong iniinda na sakit, na karamdaman. So, gusto ko magpa-check up, dahil nga assign na nga ako sa ganitong clinic. So, bukas pupuntahan ko yan. So, pwede. Kahit na sumakit lang yung ulo mo, feeling mo, meron kang UTI. So, yan po. Pwede nyo po agad-agad yan magamit yung mga Yakap benefits natin. So, pumili na po kayo ng Yakap Clinic na mag-aalaga sa inyo at sa buong pamilya nyo. So, bakit nga ba mahalaga na pumili ng Yakap Clinic na malapit sa atin? Kasi dahil po sa accessibility. So, para madali po yung puntahan at kung kailangan po ng follow-up ay agarang makakabalik ang miyembro. So, syempre yung follow-up na check-up, nakadepende naman din po yan siya sa assessment ng doktor. So, mahalaga po talaga na antayin natin yung recommendation at yung irareseta sa atin ng accredited na Yakap doctor. So, sa buong taon po, ang napiling Yakap Clinic at Yakap Physician o yung doktor na tinatawag po natin, ang kaagapay natin at ng ating pamilya na mag-aalaga sa atin para mailayo po tayo sa sakit. So, Miss Liandy, may babayaran ba sa Yakap Clinic kung saan tayo nakapag-register? Ayan, so wala nang babayaran ng ating mga member or dependents para sa serbisyo at benepisyo sa mga pampublikang Yakap Clinic. Pero, syempre, maaari pong magsingil ang ating mga private Yakap Clinics up to 900 pesos kada taon. So, yun na yung maximum, Miss Charity. Hindi na po pwede tayo lalagpas ng 900 pesos. Ayan. So, ang PhilHealth ang magbabayad o magbibigay ng pondo sa mga Yakap Clinic or providers na 1,700. Depende sa doktor kung ilang beses ang kinakailangang pagbisita o check-up ang dapat gawin ng pasyente depende sa kanyang kondisyon. Ayan. So, may mga private clinics naman tayo, mga private small clinics na libre, walang pinapabayad na 900. Kasi naalala ko yung pinili ko na Yakap Clinic is wala rin akong binayaran. Ako din, may pinili din ako, wala din akong binayaran. So maganda yon kasi marami pa ring mga small Yakap Clinics na hindi po nagpapabayad. Pati ang ganda kasi kapag for example meron po tayong mga Yakap Caravan, Miss Liani. So syempre kapag nagyayakap caravan po tayo, may ini-invite din po yan tayo ng mga Yakap Clinic. So syempre nakadepende po yan sa barangay na pupuntahan nila at nakadepende po sa sino ang
Sino magfa-facilitate kung sino po yung pipiliin nila na yakap clinic. So, ang maganda lang kasi kapag nagpasama po kayo, kasi syempre sa barangay po yan sila pumupunta. So, kapag dala-dala po nila yung mga yakap clinic, wala rin silang binabayaran. Wala po, yes. Oo. So, ang ganda kasi nandun na nagpa-assign ka na dun sa yakap clinic na yun during sa yakap caravan na yun sa barangay. Tapos, libre pang check-up, libre pang FPE gamot. na. Oo. Andun na mismo. Oo, tapos wala pa silang babayaran. So, ang maganda lang. Pero yun na nga po, pag may ibang mga hospital natin, yung mga yakap hospital natin, humihingi sila ng up to 900 pesos siya. Pero, ano na yan siya, good for 1 year. Maximum Oo. na yung 900 po. Pati once lang naman sila magbabayad ng 900 pesos. Opo. So, ayan, Miss Charity. Kung hindi ka, para saan magagamit ang PhilHealth Member Portal? Kasi medyo madaming bago sa PhilHealth Member Portal natin, Miss Liandy, no? Kasi pwede ka na magpa-amendment doon. Pwede na, may amendment section na tayo Oo, doon. parang dati hindi ko pa yan alam na may ganyan pala. So, kung hindi pa po kayo member ng PhilHealth, pwede po kayo magpa-register online. Pumunta lang po kayo sa website ng PhilHealth. I-visit nyo lang po ang www.philhealth.gov.ph. Pumunta po kayo sa online services para makita nyo po yung member portal. Tapos, i-click nyo po yung register/login at piliin po ang PhilHealth member registration. Tapos po nun, i-fill out nyo po yung PhilHealth member registration form or yung tinatawag po natin na PMRF ng mga tamang detalye. Katulad po ng pangalan nyo, birthday, address, at contact information. So, dapat make sure nyo po, i-double check nyo po yan na yung pangalan nyo at yung birthday nyo is correct spelling, correct yung date para naman po hindi po hassle na magpalit pa po kayo. Tapos, i-upload nyo lang po yung valid ID nyo at supporting documents. Kapag wala pa po kayong mga valid ID, pwede po kayong mag-attach ng inyong birth certificate. Tapos, i-check nyo lang po yung box ng agree to the data privacy policy. Pagkatapos po, i-click nyo lang po yung submit. Tingnan nyo po ang email para sa confirmation message with tracking number. Matapos po ang verification, ipapadala po ng PhilHealth ang inyong PhilHealth identification number or tinatawag po natin na PIN sa email. Makikita nyo din po dito ang inyong member data record at saka ang pag-access po ng member data record. So, makikita nyo dito yung mga information nyo at maganda dito, Miss Liandy, pwede nila ma-download ang member data record. So, for example po na confined po si patient or si member. So, usually po kasi hinihingi po ng hospital is ang MDR. So, ang maganda lang po, hindi nyo na po kailangan na pumila sa mga hospitals dahil po dun pa lang po sa PhilHealth Member Portal, pwede nyo na po ma-print ang inyong member data record. Makikita din nyo po dito yung mga contribution history nyo, kung regular ba pumapasok o napopost ang inyong mga contribution at ang hulog ng inyong employer kung kayo po ay employed. So, ang maganda dito, Miss Liandy, makikita nila yung history ng contribution. Kapag may kulang, kung may kulang sila monthly, so madali po nila na mareklamo yun siya sa kanilang employer. Yes. So, pwede din po sa member portal natin ang pagbayad po ng contribution kapag sila po ay self-paying members katulad ng mga lawyers, na mga doctors, yung mga business owners, mga artista katulad ko. Ganon daw. Maaari po silang mag-generate ng Statement of Premium Accounts or SPA para makapagbayad po online. So, i-click nyo lang po o piliin nyo po ang MYEG o MYEG para mag-connect po at ma-access nyo po ang kanilang e-wallets gaya po ng GCash, Maya, pwede po debit or credit cards o pwede din po online banking. So, maaari rin nyo po matrack ang history ng inyong pagbabayad. So, eto, Miss Liandy, parang nabanggit ko din nga kanina, pwede po kayong pumili ng Yakap Clinic o dito po sa member portal natin. Ayan, Miss Charity. So, sobrang accessible pala ng ating PhilHealth member portal. Marami pala tayong magagawa dun. Maka-amend tayo ng mga ating information. Pwede tayo magpa-register sa ating mga Yakap clinics. O, diba? Grabe. Kaya mahalaga talaga, Miss Liandy, bago sila magpa-member, dapat i-double check na po talaga nila lahat ng details. Para tamang-tama, hindi na po nila kailangan magpa-amend. Kung may magpa-amend man sila kapag magpapalagay sila ng dependent o kapag bagong kasal sila.
Tama, mag-change ng apelido. Oo, ganun. Or nag-change ba sila ng contact number, ng address. So, yun lang po. So, wag na natin antayin na makita natin no, na may mali sa pangalan natin. Access na natin ngayon, guys. Oo, imbis charity, charito ang nalagay ko. Mga ganung Charity bagay. Joy? Oh, Charity Joy. Hindi siya Oo. Charity Grace, Charity Joy. Charity Joy. Oh, mga ganun. So, dapat make sure nyo po, double check nyo po always bago po kayong mag-proceed to submit yung mga online registration natin. Pati ito, Miss Liani, parang hindi natin nabanggit, no? Kapag once pala na nakapili na po sila ng kanilang Yakap Clinic and then hindi pa po sila nakapag first patient encounter or hindi pa po sila nakapunta sa mga Yakap Clinic natin, pwede po sila lumipat. Opo. Pero eto nga lang, kailangan lang nila ng PKRF. Oo, PKRF. Available naman po yan online. Pwede nyo po yan siya ma-download online at isubmit nyo lang po yan sa pinakamalapit na local health insurance office o sa aming mga express office. Meron po tayo dito sa Zamboanga which is sa El Arcada sa 3rd floor at meron din po tayo sa East Wing ng KCC Mall de Zamboanga. Kung ayaw nilang pumila, no, pwede po kayo pumunta sa aming mga express office. Pero po kapag once po nakapag FPE or nakapag first patient encounter na po kayo, ang maganda po gawin, antayin nyo na lang po na umabot po sa October. Dahil October to December po, pwede na po kayo na mag-change ng inyong Yakap Clinic kapag hindi nyo po nagustuhan ang Old services Yakap ng Clinic. Yakap Clinic. At pwede nyo po yan ireklamo sa amin. Mag-email lang po kayo sa actioncenter@philhealth.gov.ph para naman po mas mapabuti natin yung mga services na maibibigay natin sa mga Pilipino. Yes. Okay, Miss Charity, meron pa akong question para sa'yo. Parang last Kaya question pa? na to, no? Kaya mo pa ba? Parang last question na to. Yeah, last question na to. Ayan, Miss Charity. So, para mapanatili ang maayos at tamang paggamit ng Yakap, paano sinisiguro ng PhilHealth na hindi maaabuso ang ating Yakap program? Oo, kasi syempre hindi natin maiwasan maabuso talaga. Mga fraud. Lalo na ngayon, ang dami nating natatanggap, di ba, Miss Liandy? Yes, sa mga emails natin. Emails natin na bigla ang dito sila nalista sa Yakap Clinic and then hindi pa daw sila nakapaglista doon. So, hindi nila alam bakit sila nalista doon. So, ang ginagawa po ng PhilHealth para po hindi yun maabuso, meron po tayong 4-level verification safeguards. Ayun po yan siya sa PhilHealth Circular number 2025-0017 at advisory number 2026-0029. Ano yung 4 levels of verification safeguards? So, ang first level po, unang PCU o PhilHealth Check Utility Verification na may liveness check. So, nagpapatunay po yan na tama yung identity ng tao. Sinisiguro po na dapat legit po yung at buhay miyembro. na buhay ang miyembro. Oo. ang dependent po natin. At kwalipikado po yan siya dapat sa programa. So, gagamitin po ang PhilHealth Check Utility para sa isang mandatory liveness check. So, kailangan po physical nakaharap ang pasyente para mapatunayang tao talaga ang nagpa-register at hindi lang picture or proxy. Kasi baka ngayon, yakap ko yung gamit tapos ikaw pala yung pumunta para sa akin. So, syempre dapat gulat ka na lang, wala na, ka-enroll na ako. Tapos ako pa rin nag-enroll para sa'yo. Kaya mas importante po talaga na meron tayo ngayon tinatawag na PCU para ma-check talaga natin kung si member pa talaga yung nag-avail ng Yakap benefit na yon. So, magja-generate po ang system ng isang unique PCU transaction number bilang patunay po na pasado sa unang screening na ito bago pa man umusad sa digital registration. So, ang level 2 po natin, actual na first patient encounter o FPE para po o magpapatunay ng serbisyo. So, ang unang komprehensibong check-up at health assessment ng pasyente, kapag hindi po sapat na naka-encode ka lang, kailangan po actual na ibinigay sa inyo ang serbisyo sa isang totoong tao. So, ang FPE po data ay dapat ma-upload po yan at ma-validate sa system. So, yan po. Ang maganda dito, Miss Liandy, no, sa mga may 4 level of of safeguard. Ang maganda lang dito, so hindi na basta-basta yung mga clinic natin, Yakap Clinic natin na makapaglagay lang sila kung sinong member. So, may mga ganitong process na tayo para
ma-make sure talaga natin na hindi lang yan basta-basta nilagay lang. So, kasi yun na nga, ang daming reklamo. Mabuti na to para mabawasan naman yung mga reklamo sa atin. So, ang level 3 po is digital yakap empanelment slip o yes or nagpapatunay po yan ng consent ng miyembro natin. So, ito po yung digital na patunay na ang miyembro po mismo ang pumili sa clinic na yon bilang primary care partner. So, gagawin po ito sa loob ng healthcare institution or HCI portal at obligasyon po yan ng clinic na ipaliwanag ng maayos ang mga terms and condition ng programa sa miyembro bago po yun nila tanggapin. So, ang level 4 po natin, Miss Liandy, is ang digital signature gamit ang pangalawang PCU liveness verification o yung final na confirmation natin. Ang pinaka-final po yan siya na lock ng security. So, ito yung nagsisilbing official natin na digital signature ng miyembro. Pagkatapos po, may paliwanag yan ng clinic sa lahat sa member, ang lahat po ng detalye ng yes or yung mga sumang-ayon. Ang yes. Mutual care agreement. Ang yes. Oo, ang empanelment slip. Yan. Ang empanelment. Yakap empanelment slip. Yung yes na yan. At sumang-ayon po ang miyembro. So, doon na po natin isasagawa ang pangalawang PCU liveness check. So, ang maganda lang, Miss Liandy, hindi lang po during sa FPE natin. Kasi kahit sa pag-avail po natin ng mga gamot sa ating mga gamot pharmacies. So, meron na po yan sila yung, ano ba yung tawag? Parang digital signature pad? Pad. Oo, parang pad. Doon po pwede. Kasi una po nyo, before nyo po makukuha yung mga gamot o yung mga na prescribe sa inyo na gamot, gagawa po yung staff po ng pharmacy sa inyo ng PCU. So, yan po, kailangan niya i-scan yung face nyo. Tapos makikita po doon kung kayo po ay member ng PhilHealth at saka member ng PhilSys. Kasi nga, dapat i-make sure talaga natin na buhay yung tao, na siya talaga yung totoong tao. Kasi kapag, meaning, may death certificate na yung tao sa PhilSys. Oo, kasi mahirap kasi naman kasi para matag na din natin sa PhilHealth na death na yung member natin. Oo, para hindi naman nila basta-basta talaga, para maiwasan natin yung mga fraud natin na cases. Fraud is prevention. That is better than cure. Tama yan. So, ang galing kasi meron na tayong mga ganitong process, no? Maiwasan talaga natin yung mga para mabawasan talaga, Miss Liandy, kasi nasa stress din tayo na makatanggap ng mga ganong, syempre sino naman din gusto na makaranas ng mga ganong klaseng experience, no, na syempre kasi nagbabayad ka monthly, so mas gusto natin na magamit natin siya ng hindi siya hassle para sa atin. So yun. So ngayon naman po, para sa ating kwentong PhilHealth ay bibigyang daan naman natin ng istorya o testimonya ng ating mga kababayan na natulungan o nakapag-avail po ng benepisyo mula sa PhilHealth. At sa araw na ito, panoorin natin ang testimonya ng isang police officer. Siyempre, during Yakap May 1. Mall launch natin. Oo, nung Yakap Mall launch natin dyan sa KCC. So, panoorin po natin ang video. Hi, good afternoon. I'm Corporal Lizel Maydi Ocariza from Police Regional Office 9. So, i-share ko lang yung experience ko sa inyo with the new program ng PhilHealth po, which is yung PhilHealth Yakap. So, ito po yung isang bagong program nila, which is yung preventive approach. Kasi po, wag na po nating hintayin na magkakasakit tayo, saka natin ma-avail yung PhilHealth. Itong program po nila is nagbibigay ng libreng consultation, may libreng gamot at libreng laboratory po. So, sa mga kapwa kong pulis, men in uniform, register na po tayo sa PhilHealth Yakap po. So, ayun, maraming salamat po kay Ma'am Lizel Ocariza or Police Officer Lizel Ocariza at dahil sa inyong testimonya na nagamit nyo po yung mga benefits po ng Yakap natin. So kami po ay nagagalak na sila po ay nasiyahan sa mga benepisyo ng PhilHealth. Patuloy po ang ating panawagan sa lahat ng PhilHealth members na siguraduhin nyo po updated ang ating contribution maging ang ating records upang tuloy-tuloy po ang pagkamit ng benepisyo at para mas marami pa po tayong matulungan. Okay, sa ngayon naman ay sasagutin po natin ang mga katanungan ng ating mga taga-subaybay. Wala, pero parang may viewer ka, Miss Liandy. Baka kapatid gusto mo i-shout out. Shout out sa aking kapatid, pakialagang aking anak. Bantayan mo naman daw yung Easy Baby Zizi. At shout out sa kanyang Joa Bells. Hi, Kazel. At least nagsusupport sila sa'yo habang inaalaga nila yung anak mo. Baka mahulog sa kama yung anak ko.
Okay, i-announce po natin ang ating eGov PH app. I-download ang eGov PH apps at i-access ang inyong PhilHealth record kasama pang ibang mga serbisyo. Libre po ang app na ito. Pwede na din po mag-register sa nais na yakap provider gamit ang eGov PH app. Yes po. Pag meron pa po kayong mga katanungan, komento at suggestion, tumawag po kayo sa aming hotline number, area code 02-8662-2588. Available po ito 24/7. Maaari rin po kayong tumawag o mag-text sa aming mobile hotline numbers. For Smart, we have 0998-857-2957 or 0968-865-4670. For Globe, we have 0917-127-5987 or 0917-110-9812. Para po mag-request ng callback sa napiling numero, i-text nyo lang po ang PHI callback space mobile number na tatawagan space detalye ng concern. Maaari po kayong tawagan simula 8 a.m. hanggang 8 p.m. Pwede rin magpadala ng email sa actioncenter@philhealth.gov.ph. I-follow kami sa aming Facebook, PhilHealth Official, at X sa formerly Twitter, @Team PhilHealth para sa updates tungkol sa National Health Insurance Program. Panoorin ang mga videos namin sa YouTube at mag-subscribe sa aming channel, youtube.com/@teamphilhealth. Ayan. So maraming salamat po sa ating radio technicians, si Sir Romel Paulino at Sir Rolando Alfonso. Abangan po ang susunod na programang Doctors Online. Yan po, shout out rin po natin ang PhilHealth Regional Office 9 family headed by our Office of the Regional Vice President, our Regional Vice President RVP Paulo Johan C. Perez, ang head po ng Planning Office o dati pong OIC yan siya ng Public Affairs Unit na si Ma'am Catherine Eustaquio, ang Legal Office po headed by Attorney Elma Ismael, and ang ITMS na si Master Christian Sir Paraiso. Si ang Healthcare Management and Delivery Division na the ever young, ever beautiful, ever energetic na si Dr. Rosana Paraguya, at eto pinakagwapo po yan siya sa PhilHealth. Crush ng bayan. Daddy's home po yan siya na si Dr. Jacob Mendoza na head po ng Benefit Administration Section. Tinatawag nga natin na Direct Ramsey ng PhilHealth. So ang head po ng Field Operations Division na si Engineer Bernardino Labasida Jr. Yun na nga po. Kailan ba sila aalis? 24? Para sa Pagadian. Yes, no? 24? Parang... Yes po. Kapag may mga listeners po tayo na taga-Pagadian dyan, meron po silang gamot launch. So, abangan nyo na lang po ang balita kung saan po ang merong gamot launch. So, yun po. Ang membership section natin na head si Ma'am Venus Giron. Isa pa tong ever young, ever beautiful at ever energetic. Oh, no? Kaya pang mag-pickleball ni Ma'am Venus. Oo, pati kasama si Doki. Oo. Grabe, parang ako ang hindi energy na nila. ako maghahabol ng bola. No, Sila, diba? Doki parang wala lang. Parang Bongga wala talaga sa kanila yung pagiging Oo. senior citizen. True. So, grabe, kaya pa ng powers nila ang pagpipickleball. Ang head po ng collection section na si Sir Alan Ramos, at ito pa mga local health insurance office natin. Ang isa pong head natin dito sa Zamboanga City na si Sir Nads. Ang head po natin sa Pagadian na si Sir Arnil. At ang head po ng Zamboanga Sibugay si Sir Nestor, at meron pa po ang OIC po ng Zamboanga del Norte na si Sir Arnel Pios. Ang head po ng Management Services Division natin na si Sir Florencio Luyao Jr. Ang Fund Management Section Head na tinatawag nga ni Sir Philip na my friend na si Ma'am Rosemin Damsid. At ito ang ating papa. Yeah, ang aming tatay. Na nakabalik na galing outside USA. of the Philippines. Yes. Welcome back, Sir Michael Jones. Lahi na OIC po yan siya ng ASS o Administrative Services Section, at head po siya ng Public Affairs Unit. Magkarinigan tayo muli dito sa Ahensya de Consensya tuwing 1:30 ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. Tuwing 2nd and 4th Tuesday of the month ay kami po ang inyong lingkod, Charity Grace Carilla at Lian Delois Tubil. Kami po ay from Public Affairs Unit ng PhilHealth Regional Office 9. Ang Ahensya de Consensya ay kasama ninyo sa pagpataguyod at tapat na mahusay ng serbisyo publiko. Bye-bye! Inyong napakinggan ang programang Ahensya de Konsensya,
Para sa mga katanungan, mensahe o suhestyon, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625.